Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 41. Sa tingin mo ba natatakot ako sayo? Namilog ang mga mata ni Yezuan. Hindi na siya ang dati niyang basura. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang sigaw ang biglang umalangaw mula sa langit. Tumigil ka. Hindi ito pinansin ni Commander Liu at sumugod kay Yezuan. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon, tiyak na papatayin niya si Yezuan. Nang makitang hindi tumigil si Commander Liu, ang taong sumigaw ay agad na tumakbo palabas ng Ye residence. Nang marating ni Commander Liu si Yezuan, naabutan na niya ito. Hinampas ng taong sumigaw ang balikat ni Commander Liu. Pagkatapos, sa isang malakas na paghila, ang buong katawan ni Commander Liu ay tumilapon. Ang mga tingin ng lahat ay damapo kay Commander Liu, pinapanood siyang lumapag sa lupa. Pagkatapos, nagtipon ang kanilang mga tingin sa figure na biglang lumitaw. Old Master Lin. Agad siyang nakilala ni Yezuan at ng iba pa. Kahit na ang Lianian City ay isang maliit na lungsod, ang Lin family ay may isang eksperto na bihira kahit sa malalaking lungsod, si Lin Xiao. Matapos matanggap ang patnubay ni Eugene, ang lakas ni Lin Xiao ay tumaas ng mabilis. Sa loob lamang ng ilang araw, nakalusot siya mula sa tuktok ng 7th realm hanggang sa peak ng 8th realm at naging numero 1 eksperto sa Lianian City. Sinota, mabilis na bumangon si Commander Liu sa lupa at hindi na nag-abala pang tapikin ang dumi sa kanyang katawan. Para siyang tigre na nakatingin sa biktima nito. Nararamdaman niya na ang taong nagpadala sa kanya sa paglipad ay walang masamang intensyon, ngunit ang biglang sumulpot sa tabi niya nang hindi niya napapansin, siya ay nasa 8th realm ng martial path. Ako si Lin Xiao. Naikuyong ni Lin Xiao ang kanyang kamao kay Commander Liu at nagpatuloy, Commander Liu, kara-rating mo lang at nakikipaglaban ka na sa Ye residence. Hindi ba ito medyo hindi nararapat? Kahit na si Lin Xiao ay hindi miyembro ng Ye family, batay sa relasyon sa pagitan ng Ye family at ng Lin family, si Lin Xiao ay hindi maupo. Lin Xiao, bakit hindi ko narinig ang pangalang ito dati? Naguguluhan si Commander Liu. Pakiramdam niya ay hindi simple ang puting buhok na matandang ito, ngunit sa likod niya ay ang City Lord of Million Gold City. Paano siya matatakot sa isang martial artist mula sa isang maliit na nayon? Kaagad, nagalit si Commander Liu, ikaw matandang bastard, talagang naglakas loob kang salakayin ako. Malamig na bamantong hininga si Lin Xiao, kumakbang pasulong at sinabing, naaalala ko na sa Thousand Gold City, tanging ang City Lord lang ang isang 9th rank martial path realm martial artist, tama ba? Hindi alam ni Commander Liu kung bakit babaguhin ni Lin Xiao ang paksa sa City of Thousand Gold City Lord. Sumagot siya, so what if it is? Kung gayon bakit hindi mo tingnan ang antas ng aking paglilinang? Biglang lumabas ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Lin Xiao, at ang mga tao sa paligid ay nakaramdam ng hindi nakikitang pakiramdam ng pang-aapi. Ang ikawalong yugto ng martial path. Hindi, ito ay hindi ang ikawalong yugto ng martial path, ngunit ang ikasyam na yugto ng martial path. Nanlaki ang mga mata ni Commander Liu sa hindi makapaniwala. Sa isang maliit na lungsod na walang kahit isang ikawalong yugto ng martial artist, mayroon talagang isang ikasyam na yugto ng martial artist. Ito ay masyadong peke. Imposible. Hindi ka taga Lianian City. Bulalas ni Commander Liu. It's none of your business kung taga Lianian City man ako o hindi. Gayunpaman, kung gusto mong magpatuloy sa pag-uugaling masama, kailangan mo munang dumaan sa akin. Kinaikit ni Lin Xiao ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang nagsasalita. Kaya sinasabi mo na determinado kang labanan ang Wan Jinchang ko? Tanong ni Commander Liu. Hindi sumagot si Lin Xiao. Malamig lang niyang sinabi, bibigyan kita ng 10 segundo para mawala. Kung hindi, huwag mong sisihin ang matandang ito sa pagiging impolite. Siya ay 4 na antas na mas mataas kaysa kay Commander Liu. Kahit na mayroong 10 Commander Liu dito, hindi sila ang kanyang kakampi. Good, very good. Lianian City, hintayin natin. Galit na sabi ni Commander Liu. Pinandilatan niya si Yezuan na parang nagsasabing, you brat, maghintay ka lang. Huwag kang mahulog sa kamay ko. Kung hindi, papatayin kita.
Pagkatapos, umalis siya sa Ye residence kasama ang 6 na gwardya. Isang ika-9 na yugto ng martial artist. Malamang nakakailanganin ng maraming 8th stage martial artists para harapin siya. Kinailangan niyang magulat pabalik sa City of Thousand Gold. Pagkaalis ni Commander Liu at ng iba pa, lumapit si Ye Zhang at ang iba pa para salubungin sila. Congratulations kay Old Master Lin sa paglusod. Haha, salamat. Sayang lang at naubos ko ang lakas na iniwan ng senior sa katawan ko. Hinaplos ni Lin Xiao ang kanyang balbas at sinabi. Ngayon, naunawaan na ng lahat kung bakit mabilis na nakalusot si Lin Xiao. Ito ay dahil ang Sky Yuan Sect Protector ay nag-iwan ng kaunting enerhiya sa kanyang katawan. Bago makapagsalita ang sinuman, sinabi ni Lin Xiao, nakakalungkot na sinabi ng nakatatanda na ayaw niyang masira ang balanse sa lugar na ito. Kaya, ito lang ang maitutulong niya sa akin. Gayunpaman, huwag mag-alala. Kasama ko, kahit na ang City of Thousand Gold ay kailangang timbangin ang sarili nitong timbang. Panipi. Haha, kasama si Old Master Lin sa paligid, malapit nang makapasok ang Lianian City sa hanay ng malalaking lungsod. Ngumiti si Ye Zhang at ang iba pa. Sa oras na ito, biglang lumingon si Lin Xiao at nagsabi, Ye Zuan, kailan mo balak pumunta sa Shattering Cloud Sect? Baka aalis tayo ngayon, sagot ni Ye Zuan. Sa katunayan, maaari siyang pumunta sa Shattering Cloud Sect pagkatapos ng bagong taon. Gayunpaman, hindi magiging problema kung pumunta siya ng ilang buwan ng mas maaga. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay higit na nalampasan noong panahong iyon. Sa kanyang kakayahan, kahit saan man siya magpunta, tiyak na mataas ang demand niya. Ayos lang, kapag pumasok ka sa Shattering Cloud Sect, basta't pinili ka ng mga matatanda, mabilis na tataas ang iyong lakas. Bukod dito, ako ang namamahala sa Lianian City ngayon. Maaari kang pumunta ng walang pag-aalala. Tumango si Lin Xiao. Pagkatapos, umalis siya para sa isang pulong kasama si Ye Zhang at ang iba pa. Si Ye Zuan at ang iba ay bumalik din sa kanilang sariling tirahan at nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit. Bilang kasambahay ni Ye Zuan, sinimulan din siyang tulungan ni Liu Ye sa pag-impake ng kanyang mga gamit. Ngayong mayroon na si Ye Zuan ng devouring space, napakaginhawa para sa kanya na lumabas. Ang kailangan lang niyang gawin ay ilagay ang lahat ng kailangan niya sa devouring space. Young Master, kailangan mong bumalik ng mas madalas sa hinaharap. Sabi ni Liu Ye na may pulang mata nang papaalis na sila. Siya ay isang ordinaryong tao lamang, hindi isang martial artist. Sa makatuwid, hindi siya maaaring sumunod sa kanya sa Shattering Cloud Sect. I will be back soon. Who knows, baka makabalik pa ako sa New Year. Tumango si Ye Zuan at hinaplos ang buhok ni Liu Ye. Sa Ye Clan, ang mga bata ay maaaring magsanay ng martial arts sa edad na 10. Naabot na rin ni Liu Ye ang edad kung saan maaari na siyang magsanay ng martial arts. Gayunpaman, hindi siya masyadong interesado dito. Si Ye Zuan ay orihinal na gustong kumuha ng ilang mga table tasks upang matulungan si Liu na madagdagan ang kanyang lakas. Bagaman hindi maganda para sa kanya na magtanim ng ganito, magkakaroon siya ng kakayahang protektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, si Ye Zuan ay walang sapat na pondo ngayon. Kaya naman, pinahinto muna niya ang usaping ito. Kapag nagkaroon siya ng pera sa hinaharap, direkta niyang gagawing super genius si Liu Ye. Kailangang malaman ng isa na maraming mahahalagang table tasks sa devouring space na hindi mabibili sa labas. Nang hapong iyon, umalis sina Ye Zuan at Su Qingqing sa Lianian City at nagmamadaling pumunta sa Shattering Cloud Sect. Ye Zuan, sa antas ng aking kultibasyon, maaari lamang akong maging isang ordinaryong disipulo. Maaari kang tanggapin bilang isang disipulo ng isang elder. Pagkatapos makapasok sa Shattering Cloud Sect, dapat mo akong protektahan. Habang nasa daan, hindi maiwasang magtanong ni Su Qingqing. Walang problema. Sino ang nakakaalam, baka matanggap pa ako bilang isang disipulo ng Sect Master. Kabanata 42. Ang Shattering Cloud Sect ay medyo maimpluwensyahan sa South Forest County. Siguradong hindi mababa ang net worth ng Sect Master. Hanggat may pera siya, makakagawa si Ye Zuan ng walang limitasyong mga tagumpay at makakahanap ng makapangyarihang taga-suporta. Iyon ang plano ni Ye Zuan.
Gayunpaman, bago siya makahanap ng isang tagapagtaguyod, hindi may hayag ni Yezuan ang kanyang kakayahang lumamon upang pigilan ang iba sa pagnanasa dito. Gayunpaman, hindi siya direktang umalis patungo sa Shattering Cloud Sect. Gusto niyang ayusin ang Hundred Beasts bloodline bago pumunta sa Shattering Cloud Sect. Medyo malayo ang Lianian City mula sa Shattering Cloud Sect. Aabutin ng 10 araw hanggang kalahating buwan bago makarating doon. Nagkataon lang na may magandang lugar para sanayin, ang 18 mountain ranges ng Lianian. Yezuan, naiisip mo bang dumaan sa shortcut ng 18 mountain ranges ng Lianian? Hindi naiwasang magtanong ni Zhu Qingqing. Tama na yan. Tumango si Yezuan. Sa ngayon, kailangan pa rin niya ang asensya ng dugo ng 79 na uri ng mga demonyong hayop. Ang 18 bulubundukin ng Lianian ang una niyang pinili. Sa 18 mountain ranges ng Lianian, ang ikapitong ranggo ng mga demonyong hayop ay lilito mula sa ika-10 bulubundukin pataas. Mayroong ika-9 na ranggo ng mga demonyong hayop sa ika-16 na hanay ng bundok. Gayunpaman, ang plano ni Yezuan ay magsanay sa paligid ng ika-10 bulubundukin para sa isang yugto ng panahon. Pagkatapos, aalis siya sa ika-9 na bulubundukin at magmadali sa Shattering Cloud Sect. Pero nasa mid-4th rank lang ako ng martial path. Hindi ka ba natatakot na kaladkarin kita pababa at sabay tayong mamatay? Medyo nag-alala si Zhu Qingqing. Kung talagang makakatagpo tayo ng panganib, magiging isang pares na lang tayo ng Mandarin Duck. Tumawa si Yezuan. Isa lamang itong ikapitong ranggo ng demonyong hayop. Kinaya pa niya. Kung tutuusin, mayroon pa siyang ilang mga lumalamon na puntos upang ipagpalit sa bursting spiritual peel. Bukod dito, hanggat mayroon siyang 100 Beasts bloodline, tiyak na magagawa niyang hamanin ang mga mas mataas na ranggo. Kung iisipin, bilang mid-7th rank ng martial path, magagawa niyang talunin ang isang peak 7th rank martial artist. Gaano kahanga-hanga iyon? Sinong gustong maging Mandarin Duck kasama mo? Kumunot ang ilong ni Zhu Qingqing. Gayunpaman, ang kanyang isip ay napuno din ng mga iniisip. Kung hindi siya tinanggihan ng ama ni Yezuan, malamang na-engaged na siya kay Yezuan ngayon. Ang pagpasok sa 18 mountain ranges ng Lianian ay bahagi ng plano ni Yezuan. Gayunpaman, dahil sa isyu ng lakas ni Zhu Qingqing, hindi siya pinayagan ni Yezuan na sumunod. Sa halip, inayos niya na manatili siya sa isang maliit na bayan sa labas ng 18 mountain ranges ng Lianian. Para kay Yezuan, pumasok siya sa 18 mountain ranges ng Lianian ng mag-isa. Wala pang 2 araw, nakarating siya sa ika-10 bulubundukin ng Lianian. Mula rito, lilito ang mga demonyong hayop sa ikapitong ranggo. 99 kinds of 7th rank demonic beasts, blood essences, hindi ito madaling gawain. Kalimutan mo na ito, gawin natin ito. Huminga ng malalim si Yezuan. Ang 100 Beasts bloodline ay nangangailangan ng blood essence ng 100 uri ng mga demonyong hayop ng ikapitong baitang pataas. Bagamat may kaunting mga demonyong hayop sa 18 mountain ranges ng Lianian, napakaraming uri lamang ng mga demonyong hayop. Hindi alam ni Yezuan kung makakaipon siya ng 100 uri ng mga demonyong hayop. Kung talagang hindi niya kaya, kailangan niyang bilhin ang mga ito. Gayunpaman, hindi magiging ganoon kadaling bilhin ang mga ito dahil karamihan sa mga tao ay kukuha lamang ng mga materyales mula sa mga demonyong hayop at bihirang kumukuha ng asensya ng dugo. Isang maliit na halaga lamang ng kakanyahan ng dugo ng mga demonyong hayop ang maaaring magamit upang pinuhin ang mga table tasks. Kaya lang, sinimulan ni Yezuan ang kanyang mahabang paglalakbay sa Pangangaso. Sa isang kisap mata, 7 araw na ang lumipas. Sa 7 araw na ito, si Yezuan ay nanghuli ng daan-daang mga demonyong hayop. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay pang-6 na ranggo at mas mababa. Mayroon lamang 20 o higit pang mga demonyong hayop na nasa ikapitong ranggo, at ang ilan sa kanila ay mga duplicate. Sa pagtingin sa 100 Beasts Blood Essence slot, nakaramdam ng kaunting kawalan si Yezuan. Sa bilis na ito, natakot siya na baka matagalan ang pagpuno nito. Medyo nagdadalawang isip siya ngayon. Mayroon lang akong 22 uri ng 100 Beasts Blood Essence ngayon. Kailangan ko pa ng 78. Ito ay masyadong mabagal. Maaari ko ring pumunta sa isang malaking lungsod at ibenta ang martial arts.
Pagkatapos ay maaari akong makakuha ng 100 devouring point para makabili ng isa. Nagsimulang mag-alala si Yezuan, ngunit nitong mga nakaraang araw, nanghuli siya ng daan-daang mga demonyong hayop at medyo bumuti. Sa tansya niya, kung mananatili siya rito ng 2 buwan, maaaring makapasok siya sa tuktok ng ika-7 antas ng martial daw. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay nagpasya siyang lumalim. Marahil ay makakatagpo siya ng higit pang ika-7 ranggo ng mga demonyong hayop. Sa oras na ito, siya ay nasa ika-12 bulubundukin. Kung lalalim siya, maaabot niya ang ika-13 bulubundukin, kung saan lilito ang mga demonyong hayop sa ika-8 ranggo. Walang nakipagsapalaran, walang nakuha. Bagamat ito ay mas mapanganib, maaari pa rin siyang makatakas mula sa ordinaryong pang-8 ranggo ng mga demonyong hayop. Kaagad, sumulong si Yezuan. Ang isang ika-8 ranggo ng demonyong hayop ay katumbas ng isang ika-8 ranggo na martial artist. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga demonyong halimaw at tao ay kadalasang nakikipaglaban sila ng direkta. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay isang mahirap na bagay na harapin. Gayunpaman, si Yezuan ay isang multi-species na martial artist. Bilang karagdagan sa mga diskarte sa espada at kamao, mayroon din siyang busog at palaso. Hanggat siya ang gumawa ng inisyatiba, maaari niyang harapin ang ika-8 ranggo ng mga demonyong hayop sa kanyang mid-7th rank cultivation. Hindi niya alam kung malas ba siya o maswerte. Kakapasok lang niya sa ika-13 bulubundukin at nakatagpo na siya ng pang-8 ranggo ng demonyong hayop. Saber-toothed tiger. Ito ay may pambihirang lakas. Ang matatalas nitong pangil ay maaaring tumagos sa katawan ng isang tao. Tumingin si Yezuan sa dilaw na tigre sa kanyang harapan na kumakain ng bangkay ng demonyong hayop at nag-isip sa kanyang sarili. Sa kabutihang palad, ang tigre ay nakatuon sa pagkain at hindi napansin si Yezuan. Itong saber-toothed tiger ay isang low-level 8th rank demonic beast. Hanggat malayo ako, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Nagsimula siyang tahimik na lumapit sa tigre. Nang 100 metro na lang ang layo niya rito, bigla niyang hinayla ang kanyang pana. Preemptive strike. Shoo, shoo, shoo. Isang serye ng mga palaso ang tumama at pumutok patungo sa tigre na may ngiping saber. Kumakain pa rin ang ika-8 ranggo ng demonyong hayop at hindi niya inaasahan na may magpapalusot dito. Direkta itong tinamaan ng 6 na pana. Gayunpaman, ang mga demonyong hayop sa ika-8 ranggo ay may matigas na balat at makapal na laman. Bukod dito, ang Chaotic Star Arrow ay hindi masyadong malakas. Ito ay higit na mataas sa dami. Ang saber-toothed tiger ay umungal at inikat ang ulo nito para sumugod kay Yezuan. Magulong Star Arrow. Bago maabot ng saber-toothed tiger si Yezuan, ito ay ginawang salaan ng hindi mabilang na mga arrow. Tumalsik ang dugo sa buong lupa. Ow! Ang saber-toothed tiger ay umasa sa kanyang malakas na sigla upang makayanan ang mga pag-atake ni Yezuan at sumugod sa kanyang harapan. Pagkatapos, tumalsik ito at ang mga pangil nito, na mas mahaba kaysa sa mga braso ni Yezuan, ay kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng sikat ng araw. Parang gusto nitong tumusok sa ulo ni Yezuan. Mas mahirap patayin ng malalaking demonyong halimaw. Mas mabuting gumamit ng pakikidigmang gerilya. Kaagad na ginamit ni Yezuan ang pamamaraan ng paggalaw ng ika-7 baitang, nether steps, upang makatakas at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbaril gamit ang kanyang pana. Bagamat ang saber-toothed tiger ay isang pang-8 ranggo na demonyong halimaw, ito ay pinangungunahan pa rin ng kanyang makahayop na kalikasan at walang mataas na katalinuhan. Patuloy itong lumalaban sa mga pag-atake ni Yezuan at sumugod pasulong. Si Yezuan ay patuloy na umaatres at umaatake. Walang magawa sa kanya ang saber-toothed tiger. Wala pang kalahating minuto, basang-basa na sa dugo ang saber-toothed tiger at halatang bumaba ang bilis nito. Pagkatapos ng isa pang kalahating minuto, sa wakas ay naubos na ito ni Yezuan hanggang sa halos mamatay. Flop. Kabanata 43. Ang Rank 8 Demonic Beast ay talagang isang Rank 8 Demonic Beast. Talagang matindi ang sigla nito. Upang patayin ang saber-toothed tiger na ito, halos naubos na ni Yezuan ang lahat ng kanyang espiritual na enerhiya. Agad na kumuha si Yezuan ng 2 elixir at nilamon ang mga ito.
Ito ang mga spirit recovery elixir na ginugol niya ng ilang devouring points para bilhin. Mayroong 20 elixir sa isang bote. Ang 2 elixir ay sapat na upang ganap na mapunan ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa madaling salita, ang isang elixir ay nagkakahalaga ng 50,000 tael ng pilak. Hayaan mo akong makita kung magkano ang halaga ng rank 8 demonic beast na ito. Ang espada ni Yezuan ay tumagos sa mga mata ng tigre na may ngiping saber, na ikinamatay ng namamatay na tigre na may ngiping saber. Pagkatapos, inabot ni Yezuan at nilamon ang bangkay ng saber-toothed tiger. Tagumpay ang paglamon. Naramdaman ni Yezuan na ang bangkay ng rank 8 demonic beast ay nagkakahalaga ng halos 200,000 tael ng pilak. Gayunpaman, nang marinig ni Yezuan ang isa pang abiso sa kanyang isipan, nagliwanag ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Matagumpay na nilamon ng host ang obsidian ore powder. Obsidian ore. Hindi ba ito ang obsidian ore na kinain ko sa pugad ng white-scaled python? Naalala ni Yezuan. Ngunit ano? Ang may pulbus. Tumingin si Yezuan sa paligid at nakita ang isa pang bangkay. Ito ay ang bangkay na kinain ng saber-toothed tiger. Agad siyang sumugod at nakita niyang bangkay iyon ng isang steel dragon turtle. Ang Steel Dragon Turtle ay isang rank 7 demonic beast. Isa itong kakaibang demonic beast na dalubhasa sa pagkain ng mga bato. Bilang karagdagan, maaari rin itong kumain ng ilang mga ores na maaaring magpapataas ng lakas ng pagtatanggol nito. Hindi malakas ang offensive kapangyarihan nito, ngunit napakalakas ng defensive power nito. Sa makatuwid, karamihan sa mga magsasaka ay hindi manghuli ng isang Steel Dragon Turtle. Nag-squat si Yezuan at nilamon din ang bangkay ng Dragon Steel Turtle. Pagkatapos, isang bakas ng kaaya-ayang sorpresa ang sumilay sa kanyang mga mata. Congratulations to the host for devouring a piece of obsidian ore. Nakatanggap ka ng 5 devouring points. Haha, matapos marinig ang abiso, hindi napigilan ni Yezuan na matawa. Oo nga, ang Dragon Steel Tortoise na ito ay pinalad at nakalunok ng isang obsidian na bato. Kung hindi lang ito namatay, magiging 8th rank monster beast na ito sa tulong ng obsidian stone na ito. Sa kasamaang palad, ang ulo nito ay tinusok ng matutulis na pangil ng tigreng may ngiping sable. Gayunpaman, nakinabang din ito kay Yezuan. Ang aking espiritual na kapangyarihan ay nadagdagan ng malaki. Kung makakakuha ako ng ilang higit pang mga obsidian ores, natatakot akong makapasok ako sa tuktok ng ikapitong yugto ng martial path. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos ng huling pagkakataon, naghanap din siya ng impormasyon tungkol sa obsidian ore. Ito ay isang uri ng nauugnay na ore, at maaaring walang kahit isang obsidian ore sa isang ore vein. Gayunpaman, ang katotohanan na mayroong Dragon Steel Turtle dito ay magandang balita para kay Yezuan. Ang Dragon Steel Turtles ay kadalasang nakatira malapit sa ore veins. Kung may Dragon Steel Turtle dito, baka may ore veins sa malapit. Kahit walang obsidian dito, hindi masamang maghanap ng ugat. Muling nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Pakiramdam niya ay napakatalino niya. Hanggat sinusundan niya ang mga yapak ng Dragon Steel Turtle, baka mahanap niya ito. Ang Dragon Steel Turtle ay mas malaki kaysa sa saber-toothed na tigre. Ito ay halos kasing laki ng isang SUV sa Earth. Hindi bababa sa 2 tonelada ang bigat nito, kaya kitang-kita ang mga bakas ng paa nito. Kaagad, sinundan ni Yezuan ang mga yapak ng Dragon Steel Turtle upang mahanap ito. Ngayon talaga ang araw na lumabas ang Diyosa ng swerte para mamasyal. Sinundan ni Yezuan ang mabibigat na yapak ng Dragon Steel Turtle at nakakita ng ugat. Blue gold ore lang ba? Medyo nadismaya si Yezuan. Ang asul na gintong ore ay medyo karaniwan, kaya ito ay medyo mura. Ang buong ugat ay malamang na nagkakahalaga ng mas mababa sa 1,000,000 tael ng pilak. Hindi kaagad inilabas ni Yezuan ang kanyang mahabang espada at nagsimulang magmina. Gusto niyang tuklasin muna ang minahan. Ang minahan ay medyo malaki, at mayroon lamang isang paraan upang pumunta. May mga bakas din ng Dragon Steel Turtle sa lupa. Tila ito ang pugad ng Dragon Steel Turtle. Gayunpaman, nang marating ni Yezuan ang dulo ng minahan, hindi niya maiwasang ibuka ang kanyang bibig. Napakaluwang ng dulo ng minahan. Halos kasing laki ito ng basketball court.
Mayroong hindi mabilang na asul na gintong ores na naka-embed sa batong pader sa dulo ng minahan. Ang liwanag ay nagpasakit sa mga mata ni Yezuan. Ngunit sa sandaling ito, inalis ni Yezuan ang kanyang tingin at biglang napansin ang isang kulay na hindi tama. Obsidian ore. Obsidian ore yan. Hindi napigilan ni Yezuan na sumigaw. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa minahan. Talagang nagustuhan ng Goddess of Luck si Yezuan. Nakahanap talaga siya ng isa pang obsidian ore para kay Yezuan. Bukod dito, ang obsidian ore na ito ay mas malaki kaysa sa pugad ng white-scaled python. Napakaawa ng dragon steel turtle. May obsidian ore sa itaas mismo ng ulo nito, ngunit hindi nito money. Gayunpaman, magagawa ko ito. Panipi. Agad na inilabas ni Yezuan ang kanyang black iron bow at itinutok ang pader na bato sa tabi ng obsidian ore. Bitik. Ang enerhiya ay tumama sa pader na bato at gumawa ng butas dito. Si Yezuan ay hindi tanga. Hindi niya inatake ang obsidian ore. Sa halip, binasag niya ang pader na bato sa palibot ng obsidian ore at hinayaan itong bumagsak. Ang obsidian ore ay tumubo sa pader ng bato 8 metro ang layo. Napakalakas ng black iron bow ni Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali, nahulog sa lupa ang obsidian ore. Lamon. Agad na sumugod si Yezuan at nilamon ang obsidian ore kasama ang bato. Matagumpay na nilamon ng host ang obsidian ore. Nakatanggap ka ng 12 DevR points. Matapos marinig ang system notification, tumawa si Yezuan hanggang sa mapang-anga ang kanyang bibig. Haha, 12 DevR points. May 20 pa akong DevR points. Ang 20 DevR points ay maaaring ipagpalit sa isa o dalawang grade 7 martial arts techniques. Gayunpaman, ang pinakakailangan ni Yezuan sa ngayon ay hindi mga diskarte sa martial arts, ngunit kagamitan. Ang black iron bow ay isa lamang medium-grade mortal weapon. Ang pinakagusto ni Yezuan ngayon ay isang high-grade mortal weapon. Kung ngayon lang siya nagkaroon ng high-grade mortal weapon, madali niyang napatay ang saber-toothed tiger. Hindi na sana niya kailangang kumonsumo ng napakaraming espiritual na kapangyarihan. Lumabas ka, Cloudbreaker Bow. Isang puting longbow ang biglang lumitaw sa kamay ni Yezuan. Ito ay isang high-grade mortal weapon kung saan siya gumastos ng 15 DevR points. Maging ito ay ang hanay o ang espiritual na pagpapalakas ng kapangyarihan, ito ay mas mahusay kaysa sa black iron bow. Dahil dito, tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Yezuan. Halika, tingnan ko kung mayroon pang mga obsidian ores. Nagsimulang laming-linga muli si Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita siya ng isa pang obsidian ore sa kisame. Ang swerte niya talaga, bumaba ka na. Nahulog muli ang obsidian ore. Si Yezuan ay sumugod at kinain ito, na nakakuha ng isa pang 7 DevR points. Ngayon, kaunti na lang ang layo niya mula sa pagtawid sa tuktok ng Martial Path Realm 7th Stage. Marahil ay sapat na ang isa pang obsidian ore. Haha, found it. May isa pa. Tumawa si Yezuan hanggang sa lumipad ang laway niya kung saan-saan. Agad niyang itinaas ang kanyang kamay, ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang tunog ang biglang pumasok sa kanyang tenga. Kotsa, kotsa, nako, babagsak na ang minahan. Nagbago ang ekspresyon ni Yezuan nang makita niyang nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa paligid ng minahan. Nagmamadali siyang umatake, at wala pang 3 segundo, nahulog ang huling piraso ng obsidian ore. Nether Steps. Mabilis siyang sumugod sa obsidian ore at hinigop iyon. Kabanata 44. Hindi maganda, kailangan kong umalis ngayon. Lumubog ang mukha ni Yezuan at tumakbo. Sa sandaling umalis siya sa lugar, ang kisame ay bumukas. Ang kanyang paraan ng pagmimina ay masyadong mapang-akit, na nagresulta sa pagkasira ng pundasyon ng mineral na ugat. Kakaiba kung hindi ito bumagsak. Sa kabutihang palad, ang Netherworld Steps ay isang ikapitong baitang martial art, kaya hindi siya nabagsak hanggang mamatay sa minahan. Huff, I was scared to death. Sa labas ng Blue Gold Mine, ipinatong ni Yezuan ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod at napabuntong hininga. Kung siya ay 4 o 5 segundo mamaya, siya ay naging Sun Wukong. Gayunpaman, ito ay isang nakakatakot na karanasan. Matagumpay siyang nakapasok sa tuktok ng ikapitong baitang ng Martial Path at hindi namatay sa minahan, na napakahusay. Haha, ngayon halos 20 na ang DevR points ko.
Supernova Arrow, andito na ako. 2 beses tumawa si Yezuan at direktang gumamit ng 15 puntos para ipagpalit sa ikapitong baitang martial art. Ang martial art na ito ay tinawag na Supernova Arrow, na maaaring mag-condense ng isang paputok na arrow na may malaking kapangyarihan. Ngayon, ang lakas ni Yezuan ay tumaas din ng husto. Kung muli niyang haharapin ang Saber-Tooth Tiger, natakot siya na kailangan lang niya ng ilang galaw para pilayin ang Saber-Tooth Tiger. Kick ng ikapitong baitang ng Martial Path, Supernova Arrow, Cloud Splitting Bow, Explosive Spirit Peel. Sa palagay ko ay dapat na akong tumakbo ng talamak sa ika-13 at ika-14 na hanay ng bundok. Habang iniisip ito ni Yezuan, lalo siyang nasa sabik. Agad siyang lumabas para manghuli ng mga halimaw. Ang kanyang lakas ay tumaas ng ilang antas, at nakatagpo siya ng isa pang Saber-Tooth Tiger. Oo naman, sa wala pang 3 Supernova Arrow, itong Saber-Tooth Tiger ay na-blow up sa black and blue. Nang dama po ang ika-4 na Supernova Arrow sa katawan nito, nasugatan ito hanggang sa punto ng pagkaparalisa sa lupa, at pagkatapos ay pinatay ito ni Yezuan. Sa ika-13 kabundukan ng Lian Yun, may ilang halimaw na wala sa unang 12 hanay ng bundok. Magandang balita ito para kay Yezuan. Hindi lamang iyon, mayroong isang malaking bilang ng iba't ibang uri ng mga halimaw sa ika-8 baitang. Sa ilang araw na ito, si Yezuan ay patuloy na nanghuhuli ng mga halimaw, at ang 100 Beasts Blood Essence slot ay mabilis ding tumaas. Pagkaraan ng 10 araw, nang lamunin ni Yezuan ang isang halimaw sa ika-8 baitang na tinatawag na Herculean King Kong Ape, ang 100 Beasts Blood Essence slot sa wakas ay umabot sa 100. Ding, matagumpay na nilamon ng host ang Blood Essence ng Herculean King Kong Ape. Ding, puno na ang 100 Beasts Blood Essence slot. Nakuha na ng host ang 100 Beasts Bloodline, gusto mo bang pagsamahin ito? Oo, sumagot si Yezuan sa kanyang isip nang hindi nag-iisip. Kasunod nito, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Nagsimulang lumaki ang buong katawan niya. Ang kanyang orihinal na taas na 1.75 metro ay lumago sa 1.8 metro. Hindi lang iyon, mas makapal din ang kanyang mga braso at hita, at mayroon pa siyang 2 pek. Napakalakas. Ang buong katawan ko ay puno ng kapangyarihan. Kahit na ang pagbabagong ito ay tumagal lamang ng ilang segundo, ang tiwala ni Yezuan ay tumaas. Ikinuyong niya ang kanang kamao at itinutok ito sa lupa. Bang! Nabasag niya ang sahig. Puno siya ng kapangyarihan. So strong. Nadagdagan ng kahit 3 beses ang lakas ko. Nagmamadaling kinuha ni Yezuan ang Cleaving Cloud Bow. Dati, sa kanyang pangangatawan, hindi niya ganap na naiguhit ang cloud-piercing bow. Ngunit ngayon, madali na niyang naiguhit ang busog ng buo gamit ang 2 kamay. Buzz! Isang stream ng enerhiya ang bumaril at mabilis na tumawid sa layo na mahigit sa 300 metro, na naghiwa-hiwalay sa isang malaking puno. Haha, gaya ng inaasahan sa 100 Beasts Bloodline. Puno ito ng kapangyarihan. Ngayon, ang isang suntok ko ay maaaring makabasag ng 2,000 kilo. Kung gagamit ako ng martial arts, makakapaglabas ako ng puwersa ng ilang 1,000 kilo. Tumawa si Yezuan hanggang sa lumipad ang laway niya kung saan-saan. Tinansya niya na ang isang suntok niya ay maaaring agad na pumatay ng isang ika-7 order na demonyong hayop. Halika, halika, halika. Isang pang-8 utos na demonyong halimaw. Labanan tayo. Inalis ni Yezuan ang Cleaving Cloud Piercing Bow at nagsimulang maghanap sa paligid. Matapos sumanib sa 100 Beasts Bloodline, ang kanyang pangangatawan ay lubos na bumuti. Maging ang bilis niya sa pagtakbo ay tumaas ng 2 beses. Matapos gamitin ang 7th grade martial arts, Netherworld Steps, mas mabilis pa ang kanyang bilis. Hindi nagtagal, nakatagpo siya ng isang demonyong halimaw. Nagkataon, ito ay isang Saber-Tooth Tiger. Umuungol, natuklasan ng Saber-Tooth Tiger na ito si Yezuan at agad na sumulpot. Naghahanda na punatin si Yezuan at lamunin siya. Kunin mo ito. Umungol din si Yezuan at sumugod, naglabas ng suntok. Boom! Isang kamao na kasing laki ng isang palayok na luad ang damapo sa noo ng tigre na may ngiping saber, kaya napilitan itong umatras. Dapat malaman ng isa na ang suntok na ito ay isang normal na pag-atake. Kung gumamit siya ng martial arts, mapapatay kaya agad nito ang Saber-Tooth Tiger. Umuungol. Matapos mapalipad ni Yezuan,
ang tigre na may ngipin ng saber ay agad na nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Pakiramdam nito ay iba ang taong nasa harap nito kumpara sa mga nakasalubong nito noon. Halika, laban tayo. Umungol si Ye Zuan sa tigre na may ngiping saber. Umiling ang saber-toothed tiger. Ang suntok kanina lang ay nakakahilo. Sa sandaling ito, nang matuklasan nitong si Ye Zuan ang naniningil dito, tumalikod talaga ito at tumakbo. F***, gusto mong tumakbo. Nagulat si Ye Zuan. Agad niyang ginamit ang Netherworld Steps para mahabol ang saber-toothed tiger, pagkatapos ay hinawakan ang makapal na buntot ng saber-toothed tiger. Bang! Ang malaking katawan ng saber-toothed tiger ay dinurog ni Ye Zuan sa lupa. Panoorin ang aking Barbarian Bull Charge. Malakas na humakbang pasulong si Ye Zuan at sinuntok ng magkabilang kamao. Ito ang rank 2 martial arts ng Ye family, penetrating back fist technique. Bitik. Bitik. Dalawang malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Direktang nabali ang dalawang malalaking pangil ng saber-toothed tiger. Ungol. Ang may ngiping saber na tigre ay nagpakawala ng masakit na sigaw. Pumunta ka sa impyerno. Naningkit ang mga mata ni Ye Zuan. Muli niyang sinuntok ang kanyang kanang kamao, ngunit sa pagkakataong ito ay ang rank 7 frost fist technique. Boom! Tumpak na damapo ang kamao sa ulo ng tigre na may ngiping saber. Matapos ang suntok, umikot ang mga mata ng tigre na may ngiping saber. Napatay talaga ito sa isang suntok. So good, so good. Napakalakas mo na kaya mong pumatay ng rank 8 monster sa isang iglap. So good. Hindi napigilan ni Ye Zuan na umungol ng malakas ng ilang beses. Ang pagpatay sa isang rank 8 na monster sa isang iglap sa peak of rank 7 martial path, kahit na ang mga eksperto ng Shattering Cloud Sect at ang Shattering Sky Sect ay hindi magagawa iyon. 100 Beast Bloodline, mahal kita hanggang kamatayan, ha. Tumawa si Ye Zuan na parang nawalan ng malay. Ang 100 Beast Bloodline ay ang pinakamababang antas lamang ng Bloodline, ngunit ito ay napakalakas na. Kung ang 100 Beast Bloodline ay pinapayagang mag-evolve sa 1000 Beast Bloodline, ang 10,000 Beast Bloodline, o kahit na ang Beast King Bloodline, gaano ito kalakas? Gayun din, ang mga Divine Bloodline na iyon ay malamang na nasa antas na hindi maisip ni Ye Zuan. Kung makukuha niya ang mga ito, magagawa niyang patayin ang Diyos at si Buddha sa kanyang paraan. Matapos ang 100 Beast Essence Blood Slot ay umabot sa 100, ang pinakamataas na limitasyon ay direktang tumaas sa 1,000, na 10 beses ng 100. 10 beses, sa teorya, ay maaaring makamit sa 10 beses sa oras. Gayunpaman, walang maraming uri ng mga halimaw, kaya napakahirap umabot sa 1,000. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Ye Zuan. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang 100 Beast Bloodline, kaya ang kanyang lakas ay tumaas man lang ng ilang beses. Sa sandaling iyon, naglibot siya sa 13th Mountain Range at nagpatuloy sa pangangaso ng mga halimaw. Sa kanyang kasalukuyang lakas, magagawa na niya ang anumang gusto niya sa 16th Mountain Range. Kabanata 45. Napakatagal na, dapat ay nababalisa na si Ching Ching. Medyo sabik din si Ye Zuan na bumalik, ngunit nang bumalik siya sa maliit na bayan sa labas ng 18 Mountain Ranges ng Lianyun, hindi niya nakita si Zhu Ching Ching. Anong nangyayari? Don't tell me lumabas siya ng shopping. Pakiramdam ni Ye Zuan ay walang magawa at handa siyang hanapin si Zhu Ching Ching. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagtanong ang waiter na dumaan, "Sir, hinahanap niyo po ba ang babaeng tumutuloy sa inyo?" "Oo, saan siya nagpunta?" Tumango si Ye Zuan. Ito, ang waiter ay may kakaibang ekspresyon at nag-alinlangan sandali bago sinabing, "Kahapon ng hapon, biglang dumating ang isang grupo ng mga tao at kinuha siya." Ano? Nang marinig ito ni Ye Zuan, hindi niya maiwasang mapabulala sa gulat. Kinuha siya. Sino? Sino ang kumuha sa kanya? Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Hindi ko rin alam pero narinig ko na ang pinuno ay tinatawag na Commander Liu. Dahan-daang sabi ng waiter. Commander Liu. Ngayon, alam na ni Ye Zuan kung sino ang kumuha kay Zhu Ching Ching. I didn't expect that he would be able to find this place. Buti na lang at nadala siya kahapon kaya hindi na siya dapat lumayo. Napaisip si Ye Zuan at nagpatuloy sa pagtatanong, saan sila nagpunta?
Ito, nabalitaan ko na pumasok sila sa 18 mountain ranges ng Lianian. Sagot ng waiter, 18 mountain ranges of Lianian. Parang gusto nilang mag-shortcut pabalik sa Wanjin City. Agad na naintindihan ni Yezuan. Pagkatapos, direktang binigyan niya ang waiter ng 1,000 tael ng pilak bilang gantimpala. Salamat, salamat. Kung gusto mo silang habulin, maaari kang pumunta sa Quadra sa hilagang bahagi ng bayan at bumili ng mahalagang kabayo. Magiliw na paalala ng waiter sa kanya. Okay, nakuha ko. Tumango si Yezuan. Gayunpaman, handa siyang gamitin ang kanyang mga paa para habulin siya. Nang walang pag-aalinlangan, agad siyang umalis at pumasok muli sa 18 mountain ranges ng Lianian. Sa kasalukuyan niyang pangangatawan at level 7 na martial art, wala pang isang araw ay makakahabol na siya. Matapos makapasok sa 18 mountain range ng Lianian, mabilis na sumulong si Yezuan at bumugol ng isang araw upang marating ang 9th mountain range. Dito, nagkaroon ng daan upang lisanin ang 18 bundok ng Lianian. Sa shortcut na ito, nakakita rin si Yezuan ng malaking bilang ng mga bakas ng paa ng kabayo. Sinuri ni Yezuan ang mga ito at napagpasyahan na malamang na nabuo ang mga ito sa huling ilang oras. Mukhang malapit na tayong maghabol. Nanlamig ang ekspresyon ni Yezuan, at agad siyang hinabol. Gaya nga ng inaasahan niya, wala pang isang oras ay nakakita siya ng mahabang pila. Mayroong 11 tao sa mahabang pila na ito, at ang 10 sa kanila ay nakapalibot sa isang batang babae. Nagawa namin. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Siya ay labis na pagod nitong mga nakaraang araw, ngunit sa wakas ay naabutan niya. Ito ay magandang balita. Sa grupong ito ng 10, naroon si Commander Liu noong huling pagkakataon. Gayunpaman, itong Commander Liu ay hindi nangunguna sa harapan. Sa halip, ang nangunguna sa daan ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang. Dapat isa pang commander. I wonder kung gaano siya kalakas. Medyo nag-alinlangan si Yezuan. Ngayong nakalusot na siya sa tuktok ng ika-7 antas ng martial path at nagtataglay ng 100 Beast Bloodline, tiyak na higit pa sa sapat na upang harapin si Commander Liu. Gayunpaman, ang lakas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pangunguna ay nag-alinlangan sa kanya. Ang mga demonyong hayop ay hindi masyadong matalino, kaya madali silang makitungo. Gayunpaman, iba ang mga martial artist. Ang mga martial artist ay maaaring gumamit ng martial arts at napakalilinlang. Forget it. Habang nagpapahinga pa sila, papatayin ko muna ang mga kabayo nila. Sumunod si Yezuan sa kagubatan 200 metro ang layo at biglang kinuha ang Cloud Splitter Bow. Shoo! 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 Isang serye ng mga arrow na inilabas, sa kabuuan ay 12 arrow. Huho! Ngayong ganap ng may guguhit ni Yezuan ang Cloud Splitter Bow, maaari na niyang barilin ang mga kalaban 300 metro ang layo. Kasabay ng level 7 na Chaotic Star Arrow, napakabilis ng kanyang bilis na walang makapag-react. Cough! 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 Siyam sa 12 palaso ang Natamon, ngunit 3 sa kanila ang naharang ng nasa unahan ng nasa katanghaliang gulang. Mag-ingat ka, may sneak attack. Sigaw ni Commander Liu. Ang mga bantay na ito mula sa lungsod ng ginto ay hindi dapat pabayaan. Mabilis nilang tinapik ang likod ng kanilang mga kabayo at ligtas na nakadapas sa lupa. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang kanilang mga paa sa lupa, muling lumitaw ang tunog ng hangin. Ang mga gwardya na ito ng ika-6 na antas ng martial path ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga paa ay binaril ni Yezuan at hindi sila makatayo. Sinota, lumingon si Commander Liu at sumigaw. Si Zhu Qingqing, na nakasakay sa kanyang kabayo, ay lumingon din at nakita ang isang figure na lumilipad patungo sa kanya. Nang makita niya ang mukha ng lalaki, nagulat siya. Yezuan! Hindi napigilan ni Zhu Qingqing na mapasigaw dahil sa pananabik. Akala niya ay hindi na siya makakatakas sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na maabutan siya ni Yezuan. Gayunpaman, nang maalala niya na ang taong dumating para sunduin siya ay isang consecrator ng ika-8 antas ng martial path, lumabo muli ang kanyang ekspresyon. Bagamat malakas si Yezuan, makakalaban lang niya si Commander Liu. Kung siya ay lumaban sa isang ika-8 antas ng martial artist, hindi siya magkakaroon ng malaking pagkakataon na manalo, hindi pa banggitin ang pagkuha sa kanya sa tulong ni Commander Liu.
Nang marinig ni Commander Liu ang pangalang Yezuan, nagpakita siya ng masamang ekspresyon at tumawa sa kanyang puso. Iniisip ko pa rin kung paano ka mahahanap, ngunit ikaw mismo ang lumapit sa akin. Tinutulungan ako ng langit. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Inamin niyang naging pabaya siya sa huling pagkakataon. Bukod dito, kasama si Lin Xiao, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mayroon siyang eksperto sa kanyang tabi. Nililigawan ni Yezuan si kamatayan sa pamamagitan ng paghabol sa kanya ng mag-isa. How dare he shoot our horses? Commander Liu, hulihin mo ang brat na ito. Sumakay sa kanyang kabayo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at malamig na sinabi. Oo, magalang na tumanggo si Commander Liu at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas. Ang mga gwardya sa lupa ay tumigil sa pagsigaw at lumingon upang tumingin. Gusto nilang makita kung paano sila ipaghihiganti ni Commander Liu. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nabigla sa kanila sa kaibuturan. Napakabilis ng takbo ni Commander Liu, ngunit nang sumugod si Commander Liu sa tabi ni Yezuan, isang suntok lang ang ibinato ng huli at pinalipad si Commander Liu ng mahigit 10 metro ang layo. Paano ito naging posible? Si Commander Liu, na nasa tuktok ng ika-7 antas ng martial path, ay pinalipad ng isang suntok. Higit pa rito, nagkaroon ng malutong na tunog. Tunog iyon ng pagkabasag ng kamay niya. Imposible ito. Ang brat na ito ay makakalaban lang kay Commander Liu noon. Paano niya mapapatay si Commander Liu sa ilang segundo ngayon? Mali ba ang nakita ko? Hindi, nakikilala ko siya. It's this brat. Ang brat na ito ay masyadong halimaw. Gayunpaman, kasama si Consecrator Yuan dito, siya ay patay na karne. Oo, dead meat siya. Narinig ng nasa katanghaliang gulang na nangunguna ang mga talakayan at kumunat ang noo. Tumalon siya mula sa kanyang kabayo at sinabing, manood ka Miss Zhu. Oo, Kabanata 46. Matapos mapalipad si Commander Liu, nasagasaan din si Yezuan. Galit siyang tumingin kay Zhu Qingqing. Namumula ang mga mata ni Zhu Qingqing. Halatang kanina pa siya umiiyak dito. Dahil dito, naikuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao. Gusto niyang direktang ipadala ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na lumilipad. Brat, you really have guts. Kilala mo ba kung sino ako? Bakas sa mukha ng medyo may edad na ang lalaki. Wala akong pakialam kung sino ka. Bitawan mo si Qingqing at bibitawan kita. Bumaba ang tingin ni Yezuan sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang huli ay sadyang pinigilan ng kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit nararamdaman ni Yezuan na ang taong ito ay nasa ika-8 yugto man lang ng martial path. Maaaring siya ay nasa gitnang yugto ng ika-8 yugto ng martial path. Ang laking tono. Ang mga salita ni Yezuan ay labis na ikinalungkot ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngumuso siya at sinabing, alam kong galing ka sa Lianian City Xie family. Kung dumating ang Lin Xiao na iyon, baka matakot ako. Pero hindi siya, ikaw ang brat. Huwag mong samantalahin ang seniority mo. Ilang dekada ka palang nakakain kaysa sa akin. Ganun pa man, nasa middle stage ka pa lang ng 8th stage ng martial path. Anong qualifications ang kailangan mong sabihin ito sa harap ko? Malamig na sabi ni Yezuan. Hahaha, ang matandang ito ay nasa gitnang yugto ng ika-8 yugto ng martial path. Bagamat hindi ito masyadong malakas, sapat na upang harapin ang isang brat na tulad mo. Napabuntong hininga ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagpatuloy, you're only in your teens and you are already at the peak of the 7th stage of the martial path. I think you have some kind of opportunity. I guess you must have got the inheritance of the demonic path. Kung hindi, imposibleng maabot mo ang stage na ito. Sa kanyang opinyon, tiyak na nilinang ni Yezuan ang ilang uri ng pamamaraan ng demonyo, tulad ng pagsuso ng dugo ng tao at pagkain ng laman ng tao upang linangin. Kaya naman sa murang edad ay nagawa niyang linangin hanggang sa rurok ng ika-7 yugto ng martial path. I don't need you to worry about my matters. Isa lang ang itatanong ko sa'yo. Bitawan mo ba ang taong ito o hindi? Masyadong tamad si Yezuan para makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikan. Ngayon pa lang ay nalaman na niya na ang nasa middle-aged na lalaking ito ay nasa gitnang yugto ng ika-8 yugto ng martial path. Sa tansya niya ay kaya pa niya itong harapin.
Haha, tunay na ang bagong panganak na guya ay hindi natatakot sa tigre. Sige, dahil nilinang mo ang pamamaraan ng paglilinang ng demonyo, aalisin ko ang kasamaan para sa mga tao ngayon. Little brat, mamatay. Sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang iniunat niya ang kanyang kamay para sampilan si Yezuan. Isa itong grade 7 martial art. Batay sa kanyang kalagitnaan ng yugto ng ikawalong baitang martial path, tiyak na mapapatay niya ang isang ikapitong baitang martial path cultivator sa isang iglap. Ngunit si Yezuan ay hindi ordinaryong tao. Yezuan, bilasan mo at umalis ka. Huwag kang mag-alala sa akin. Sa sandaling ito, nagmamadaling sumigaw si Zhu Qingqing. Sa kanyang opinyon, imposibleng talunin ni Yezuan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Kung gusto mo akong patayin, kumanda ka sa pagpatay. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Yezuan ang kanyang mga salita. Ilang beses na kumikislap ang kanyang mga mata bago siya mabigat na hakbang pasulong at itinuon ang palad. Bang! Ang hampas ng palad na ito ay napakalakas. Ngunit ang kasalukuyang pangangatawan ni Yezuan ay kahanga-hanga. Nagawa niyang tanggapin ang hampas ng palad na ito nang hindi umaatres. Paano ito posible? Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mula nang simulan niyang linangin ang grade 7 martial art na ito, hindi marami ang nakatanggap nito ng direkta. Karaniwan, ang mga magsasaka lamang na may mas mataas na antas ang makakagawa nito. Gayunpaman, ang antas ni Yezuan ay mas mababa kaysa sa kanya, ngunit natanggap niya ang hampas ng palad na ito ng direkta. Higit pa rito, natanggap niya ito ng direkta sa kanyang katawan. Ano ang nangyayari? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natigilan saglit, ngunit sa sandaling ito, biglang sumuntok si Yezuan. Frost Feast. Boom! Isang kamao na kasing laki ng palayok na luwad ang damapo sa dibdib ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Agad na tumagas ang napakalaking puwersa at direktang pinasabog ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na pabaya, na naging sanhi ng patuloy na pag-atres nito. Habang down ka, kukunin ko ang buhay mo. Tiniis ni Yezuan ang sakit at itinuloy ang pag-atake. Isang malaking hakbang pasulong ang ginawa niya at nagpakawala ng isa pang suntok. Hindi maganda. Nang damapo ang unang suntok, pinagsisihan ito ng nasa katanghaliang gulang. Ngayong nakita na niya ang pangalawang suntok, nagmamadali rin siyang naglabas ng suntok. Boom! Nagsalpukan ang dalawang kamao na naging sanhi ng marahas na panginginig ng hangin sa paligid. Ang isa ay nasa tuktok ng ikapitong antas ng martial path, habang ang isa ay nasa gitna ng ikawalong antas ng martial path. Pareho silang gumagamit ng grade 7 martial arts, pero pantay-pantay talaga sila. Paano ito naging posible? Mayroon lamang isang paliwanag para dito, at iyon ay ang pangangatawan ni Yezuan ay kahanga-hanga. Kung hindi, imposible para sa kanya na mabawi ang pagkakaiba sa espiritual na lakas. Haha, ang mga demonic cultivator ay mahilig magpainit sa kanilang mga katawan. Bata, ikaw ay patay na karne. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay mas kumbinsido na si Yezuan ay nagaw-inang ng isang demonyong pamamaraan ng paglilinang at umasa sa masasamang pamamaraan ng paglilinang upang mapataas ang kanyang antas. Hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay. Malamig na sigaw ni Yezuan. Bigla siyang naglabas ng tableta sa dibdib niya at nilunok yun. Ito ang spiritual explosion pill. Ang spiritual explosion pill ay maaaring tumaas ang antas ng isang martial artist sa ibaba ng ikawalong antas ng martial path. Minsan, maaari itong tumaas ng isang antas, minsan maaari itong tumaas ng dalawang antas. Pagkatapos uminom ng spiritual explosion pill, biglang tumaas ang espiritual na lakas ni Yezuan. Sa pagkakataong ito ay dalawang antas. Gitna ng ikawalong antas ng martial path. Ano? Napagtanto ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mali. Talagang nakalimutan na niya ang tungkol sa spiritual explosion pill. Higit sa lahat, walang epekto sa kanya ang spiritual explosion pill. Ngayon, silang dalawa ay nasa gitna ng ikawalong antas ng martial path, at ang lakas ni Yezuan ay mas malakas kaysa sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa susunod na sandali, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay direktang pinalipad ni Yezuan. Ang mga buto sa kamay ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tinusok ni Yezuan mula sa kanyang siko. Hahaha, mamatay ka! Lumakas ang fighting spirit ni Yezuan.
Ginamit niya ang Nether Steps para habulin ang NASA. Katanghaliang gulang na lalaki at bugbugin ito ng marahas. Papatayin kita, sigaw ng medyo may edad na habang tinatanggap ang pambubugbog. Hindi nagtagal, lahat ng buto sa kanyang kamay at binti ay nabali. Nanlambot ang buong katawan niya sa lupa, hindi makagalaw. You cultivate a demonic cultivation method. Kung may makaalam, siguradong magiging target ka ng scorn. Dead meat ka. Bago namatay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Yezuan. Gayunpaman, paano niya malalaman na hindi nilinang ni Yezuan ang isang paraan ng paglilinang ng demonyo? Ayaw ni Yezuan na patayin siya gamit ang kanyang mga kamay. Sa halip, bigla siyang nagpatawag ng mahabang espada at tinusok ang puso ng medyo may edad na. Masyado kang magsalita, mamatay ka, mamatay. Mula simula hanggang wakas, hindi alam ni Yezuan ang kanyang pangalan. Hindi na kailangan iyon. Bukod dito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay labis na nagulat bago siya namatay. Hindi ba't ang pamamaraan ni Yezuan ay mula sa interspatial ring? Sa pagkakataong ito, nagawa siyang patayin ni Yezuan ng napakabilis dahil sa kanyang swerte. Pagkatapos uminom ng spiritual explosion pill, tumalon siya ng 2 level. Hindi maganda, patay na si Venerable Yuan. Lahat, tumakbo. Patay na si Venerable Yuan. Siguradong papatayin niya tayo para patahimikin tayo. Takbo, darating na siya. Takbo. Sa isang iglap, nagkalat ang 8 gwardya, hila-hila ang mga sugatang paa habang tumatakbo. Dahil napatay natin sila, patayin natin sila hanggang sa puso natin. Biglang kinuha ni Yezuan ang Cloud Splitter Bow at mabilis na hinayla ang bowstring, pinatay ang 8 gwardya na wala pa sa ikapitong antas ng martial path. Bagamat ang mga gwardya na ito ay sumusunod lamang sa utos, maaari lamang nilang sisihin ang kanilang mga sarili sa pag-asa sa maling tao. Yezuan, ikaw, Kabanata 47, siya, manatili ka rito ng masunurin. Papatayin ko rin ang Commander Liu na iyon. Sabi ni Yezuan at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palabas. Pagkatapos niyang patayin ang Consecrator na iyon, bigla niyang napagtanto na si Commander Liu ay nawala. Halata namang nakatakas siya, kaya kinailangan niyang maabutin itong si Commander Liu at pagkatapos ay patayin siya. Kung hindi, ang bagay na ito ay magiging medyo mahirap. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali na paghabol, hindi pa rin niya mahanap ang figure ni Commander Liu. Maingat siyang naghanap ng ilang sandali, ngunit hindi pa rin siya makita. Lumilitaw na si Commander Liu ay tumakas o nagtago. Tumakas talaga siya. Kung alam ko kanina, pinatay ko na lang siya. Nakaramdam ng panghihinayang si Yezuan sa kanyang puso dahil tiyak na alam nitong si Commander Liu na pinatay niya ang Consecrator na iyon. Kung hahayaan niya siyang bumalik sa Thousand Gold City, tiyak na magagalit ang City Lord at magpapadala pa ng mga eksperto sa Lianian City para lipulin ang Ye at Lin families. Yezuan, ano ang gagawin natin ngayon? Si Zhu Qingqing ay hindi tanga. Alam din niya ang kalubhaan ng bagay na iyon. You can't keep hiding like this. Since that's the case, then we'll go to Thousand Gold City. Sumimangot si Yezuan at sinabi, Thousand Gold City. Kung gayon, hindi ba tayo naglalakad sa isang bitag? Ibinuka ni Zhu Qingqing ang kanyang maliit na bibig. Sa ngayon, mayroon tayong 2 pamamaraan. Ang una ay maghintay sa Thousand Gold City at hintayin si Commander Liu na lumitaw. Pagkatapos ay papatayin natin siya. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay may napakababang tagumpay. Ang pangalawang paraan ay direktang kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Sabi ni Yezuan, kanselahin ang engagement. Ipinikit ni Zhu Qingqing ang kanyang malalaking mata sa hindi makapaniwala. Mukhang walang mataas na rate ng tagumpay ang pamamaraang ito. Pinag-isipan niya itong mabuti at sinabing, ngunit, kung pakakasalan ko ang Young City Lord ng Thousand Gold City, kung gayon ang tatay ko ay walang harang sa Thousand Gold City. Kung gayon ang iyong ama ay walang pakialam sa iyong opinyon. Tanong ni Yezuan, actually, pumayag ako dati, pero binalik ko ang sinabi ko. Medyo walang magawang sabi ni Zhu Qingqing. Since pumayag ka, bakit ka tumakas sa engagement? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Dahil palaki ng palaki ang negosyo ng tatay ko. Siguradong hindi siya papayagan ng City Lord na pangasiwaan ang karamihan sa negosyo sa Thousand Gold City,
kaya pumayag na lang ako. Gayunpaman, nang maglaon, narinig ko na ang young city lord na ito ay napakapangit. Bago makapagpatuloy si Zhu Qingqing, humagalpak ng tawa si Ye Zuan. Bakit ka pa tumatawa sa ganitong oras? Bilasan mo at mag-isip ng paraan. Kung hindi, kung babalik si Commander Liu sa 10,000 Gold City, magdurusa ang Lianian City mo. Malungkot na sabi ni Zhu Qingqing. Haha, namamatay ako sa kakatawa. Sa tingin mo pangit ang kabilang party. Tumawa si Ye Zuan hanggang sa sumakit ang tiyan niya. Hindi ba dahil sa'yo ang lahat? Sinong nagtanong sa'yo na tanggihan mo ang kasal ng tatay ko? Ngumisi si Zhu Qingqing. Ang pagtawa ni Ye Zuan ay biglang tumigil. Sabi niya, kung ganoon nga, may paraan. Anong paraan? Madali lang yan. Sabihin mo lang na gusto kita. Sagot ni Ye Zuan. Napatulala si Zhu Qingqing. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nag-react siya at sinabing may kalokohan, matagal mo na ba itong plano? Ano ang plano? Ang plano ay i-break ako sa engagement. Iginala ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at sinabing, paano iyon posible? Nakita kong nasa matinding problema ka, kaya lumabas ako upang iligtas ka. Kung hindi, sa tingin mo ba ay gusto kita? Hindi tumanggi si Zhu Qingqing at tahimik na sumang-ayon. Hindi niya alam kung gagana ang pamamaraang ito o hindi, ngunit medyo mataas ang posibilidad. Pagkatapos ng lahat, nailigtas ng ama ni Ye Zuan ang kanyang pamilya noon pa man. Kasabay nito, tinanong din ni Zhu Qingqing ang kanyang sarili sa kanyang puso, kung ang tao sa pakikipag-ugnayan na ito ay hindi ang young city lord ng Myriad Gold City, ngunit si Ye Zuan, tatanggi ba siya? Si Ye Zuan ay sobrang walang magawa. Gusto talaga niyang tulungan si Zhu Qingqing at wala siyang ibang iniisip. Bagamat ang kanyang pisikal na katawan ay 15 taong gulang pa lamang, ang kanyang mental na edad ay 20 taong gulang na. Paano niya nagustuhan ang isang 14 na taong gulang na babae? Kaagad na hinanap ni Ye Zuan ang paligid at pagkatapos ay sumakay sa parehong kabayo kasama si Mu Qingqing, naghahanda na umalis sa 18 mountain ranges ng Lianian. Gayunpaman, pagkaalis nila, biglang lumabas ang isang figure. Ang taong ito ay si Commander Liu na kanina pa nagtatago. Damn it, why is this brat so strong? Even Venerable Yuan is not his match. Damn it, he took the lead. Mukhang pwede ko na lang silang pabayaan at saka lumiko pabalik sa Million Gold City. Nagpakita ng sama ng loob si Commander Liu at agad na tumalikod para umalis. Noong una, gusto ni Ye Zuan na pumunta sa Shattering Cloud Sect pagkatapos makuha ang 100 Beasts Bloodline. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi dapat maging problema para sa kanya ang maging punong disipulo ng Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa sitwasyon. Kaya, maaari lamang niyang baguhin ang kanyang plano at pumunta muna sa Million Gold City. Sa pagkakataong ito, maaari itong ituring na yungib ng tigre. Pagkatapos ng lahat, ang City Lord of Million Gold City ay isang 9th rank martial path cultivator at marami siyang eksperto sa ilalim niya. Kung hindi siya mag-iingat, maaari siyang mahulog sa malalim na bangin. Gayunpaman, ayon kay Zhu Qingqing, lumalago ang negosyo ng Zhuhai nitong mga nakaraang taon. Kalahati ng mga ari-arian sa Million Gold City ay pag-aari niya. Sa sobrang dami ng pera, siguradong marami siyang mga eksperto. Ang kanyang impluwensya ay hindi dapat maging mas mahina kaysa sa City Lord of Million Gold City. Sina Ye Zuan at Zhu Qingqing ay gumugol ng ilang araw upang magmadali sa Million Gold City. Pare, father, bumalik na ako. Lumabas ka at tingnan mo kung sino ang nandito. Bumalik lang si Zhu Qingqing sa pamilya Zhu at tumakbo papasok sa bahay. Nagulat din si Ye Zuan dahil ang laki ng Zhu family ay malamang na ilang beses na mas malaki kaysa sa Ye family. Kailangang malaman ng isa na ang Ye family ay isang pamilya habang ang Zhu family ay mayroon lamang 3 tao. Bago pa man pumasok si Zhu Qingqing sa bahay, isang guard ng Zhu family ang nagulat. Hindi nagtagal, naubos ang parang bola-bola. Ito ay tila hindi bababa sa 250 jin. Ang malamit ball na figure na ito ay talagang ama ni Zhu Qingqing, si Zhuhai. Gumulong siya hanggang sa Zhu Qingqing at sinabing, "Ayo, aking munting lola, sa wakas ay nakabalik ka na. Pare, paano ka tumaba sa ilang araw na wala ako dito?"
Pinalaki siya ni Zhu Qingqing at nagtatakang nagtanong. Bata, bigla kang tumakas. Labis ang pag-aalala ni Itay, kaya 6 na beses lang akong nakakain sa isang araw para maabala ang sarili ko. Ngumisi si Zhu Hai. Sa oras na ito, ang kanyang tingin ay nahulog din kay Ye Zuan at sinabing, Ayo, pamangkin, narito ka rin. Haha, kailangan kong magpasalamat sa iyo sa pagkakataong ito. Naisip ko na kailangan kong hanapin ang buong mundo para sa batang babaeng ito. Uncle, long time no see. Ngumiti si Ye Zuan at ikinulong ang kanyang mga kamao. Sa kanyang alaala, ang Zhu Hai na ito ay napakabuti sa kanya. Dati, madalas niyang dinadala si Zhu Qingqing sa Lianian City. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang taon, lumawak ang kanyang negosyo at wala siyang masyadong oras. Halika, halika, halika. Mag-usap tayo sa loob. Dinala ni Zhu Hai ang dalawa at umupo. Sa kanyang 200 G na bigat, maaari lamang siyang umupo sa isang espesyal na upuan. Qingqing, bumalik ka sa pagkakataong ito. Napag-isipan mo na ba? Tanong ni Zhu Hai. Napag-isipan ko na. Gusto kong putulin ang engagement. Hindi ko papakasalan ang pangit na bastard na iyon. Tumango si Zhu Qingqing. Kabanata 48. Sino bang nakakaalam na magiging sobrang pangit ang lalaking iyon? Masusuka na sana ako pagkatapos kong makakita ng portrait. Kung nakita ko ang totoong tao, hindi ko ba isusuka ang bituka ko? Nagmamadaling sabi ni Zhu Qingqing. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na isipin iyon dahil natatakot siyang masusuka ang hapunan kagabi. Kung ganoon ano ang dapat nating gawin? Siguradong hindi papayag ang City Lord. Pinahid ni Zhu Hai ang kanyang malamig na pawis. Siya ang pinakamatagumpay na mangangalakal sa Thousand Gold City. Kayang-kaya pa niyang ibalik ang 50 milyong tael ng pilak, na katumbas ng 1 milyong tael ng ginto. Gayunpaman, si Zhu Qingqing ay nakatuon sa City Lord of Thousand Gold City. Kung ay cancel nila ang engagement, hindi ba nila sasampalin ang mukha ng City Lord? Sa hinaharap, hindi sila mabubuhay ng mapayapa sa Thousand Gold City. I don't care. Sa anumang kaso, hindi ako magpapakasal sa pangit na lalaki na iyon. At saka, ama, hindi ba't napakaraming consecrators ang naakit mo nitong mga nakaraang taon? Hindi naman mas masahol pa ang Zhu family natin kaysa sa Zhang family. Kung hindi tayo makakalaban, mahuhulog tayo. Galit na sabi ni Zhu Qingqing. You little girl really know how to make trouble. For me, buti sana kung hindi ka pumayag noon. Ngayon, napakalaking problema mo na ang naidulot mo sa akin. Si Zhu Hai ay wala ring magawa. Gayunpaman, pinakamahal niya si Zhu Qingqing. Hindi rin niya gustong magpakasal si Zhu Qingqing sa isang taong kasing pangit ng baboy. Kahit na ang kabilang partido ay napakatalino at tinanggap bilang isang direktang disipulo ng isang elder ng sky-splitting sect. Bilang isang tagalabas, itinikom din ni Ye Zuan ang kanyang bibig at hindi sumabad. Sandaling natahimik silang tatlo. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang lingkod ng pamilya Zhu. Guro, narito ang isang taga-City Lord's Mansion. Ano? Napakabilis. Panipik. Nagulat si Zhu Hai. Hindi niya inaasahan na ang network ng impormasyon ng Zhang family ay napakahusay. Hindi pa bumabalik si Zhu Qingqing sa loob ng 10 minuto at ang kabilang partido ay nagpadala na ng isang tao. Dapat kasi na-discover tayo nung pumasok tayo sa city. Pare, wala akong pakialam. Anyway, I want to cancel the engagement. You do as you see fit. Kung hindi, tatakbo ulit ako. Tumalon din ang puso ni Zhu Qingqing sa sinabi niya. Wag na, napakagulo ng mundo ngayon. Kung tatakbo ka ulit, paano kung may makikilala kang masasamang tao? Sinabi ni Zhu Hai habang nakatalikod at sinabing, mabilis na anyayahan si Consecrator Lian at pagkatapos ay anyayahan ang panauhin ng City Lord's Mansion. Oo, nagmamadaling umalis ang katulong. Hindi nagtagal, pumasok ang isang medyo may edad na lalaki. Kagalang-galang Elder Lian, sa pagkakataong ito ang aking Zhu family ay maaaring magkaroon ng malaking problema sa Zhang family. Sana ay makatulong si Revered Elder Lian. Sumasang-ayon ako sa iyong mga kondisyon. Masakit na sabi ni Zhu Hai. Si Reverend Lian ay isang eksperto na kamakailan niyang inimbitahan. Naabot na niya ang ika-9 na baitang ng martial path. Gayunpaman, masyadong mataas ang alok ng kabilang partido.
Katumbas ito ng presyo ng 5 consecrators sa tuktok ng ika-8 yugto ng martial path, kaya nag-atubili si Zhu Hai. Pero ngayon, pumayag na lang siya. Haha, madali lang yan. Dahil ako ang consecrator ng pamilya Zhu, talagang kikilos ako. Ang consecrator Lian na ito ay puno rin ng ngiti dahil nakakakuha siya ng 10 milyong tael ng pilak bawat buwan, at ito ay walang ginagawa. Pagkatapos, ang revered elder Lian ay tumayo sa likod ni Zhu Hai. Maya-maya, pumasok na rin ang mga taga-City Lord's Mansion. Kaya si General Chen, welcome. Nagmamadaling tumayo si Zhu Hai at ikinulong ang kanyang mga kamao nang makita ang bisita. Si General Chen ang Garrison General ng City of Thousand Gold. At the same time, siya rin ang pinagkakatiwalaan ng City Lord. Pagkapasok niya, nakita niya si Zhu Qingqing na nakaupo sa gilid at sinabing, Minister Zhu, alam mo ba ang layunin ng pagbisita ko? Awkward na ngumiti si Zhu Hai at nagsabi, alam ko. Sa tingin ko ay narito si General Chen para sa kasal ng aking anak na babae. Tama, dahil bumalik na si Miss Zhu sa City of Thousand Gold, hindi na itutuloy ng City Lord ang usapin ni Miss Zhu na tumakas sa kasal. Nagtakda ang City Lord ng petsa para sa engagement ni Miss Zhu at Young City Lord makalipas ang 3 araw. Sabi ni General Chen, ito, nag-alinlangan sandali si Zhu Hai. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. May pagtutol ba si Minister Zhu? Ipapasa ko ang mensahe sa Panginoon ng lungsod, sabi ni General Chen. Sinulyapan ni Zhu Hai si Zhu Qingqing at nakitang malapit na siyang umiyak. Tumalon ang kanyang puso at sinabi niya, General Chen, sana ay maipasa mo ang mensahe sa Panginoon ng lungsod. Hindi mangyayari ang kasalang ito. Dodoblihin ko ang pera ng kasal sa Zhang Mansion. Ano, gusto mong putulin ang engagement? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Panipi, tinitigan siya ni General Chen at hindi makapaniwalang sinabi. Sa City of Thousand Gold, ang City Lord ang may pinakamataas na awtoridad. Gayunpaman, may isang talagang nang-ahas na putulin ang pakikipag-ugnayan. Katumbas ito ng pagsampal sa mukha ng City Lord. Pinakamahalaga, ang target ay ang Young City Lord of Thousand Gold. Oo, napag-isipan ko na ang bagay na ito. Sana ay maipasa ni General Chen ang mensahe sa City Lord. Inihanda ni Zhu Hai ang kanyang sarili at sinabi, talagang nagre-rebel ka, Zhu Hai, sa palagay mo ba ay makakalaban mo ang Zhu family mo sa City Lord? Nagustuhan na ng Young City Lord si Miss Zhu. Kung maglakas loob kang putulin ang pakikipag-ugnayan, natatakot ako na hindi mo magagawa ang gusto mo sa lungsod ng Thousand Gold, paalala ni General Chen. Kinagat ni Zhu Hai ang kanyang mga ngipin at sinabing, tingnan ang bisita sa labas. Good, very good. Ipapasa ko ang mensahe sa City Lord nang hindi nawawala ang isang salita. Follow. Galit na sabi ni General Chen at tumalikod na para umalis. Bagamat siya ay nasa tuktok ng ika-8 yugto ng martial path, nararamdaman niya na ang taong nasa likod ni Zhu Hai ay hindi simple. Siya ay nasa ika-9 na yugto ng martial path. Kaya, hindi siya maaaring kumilos ng may pagmamataas sa pamilya Zhu at maaari lamang bumalik sa mansion ng City Lord para magulat. Pagkaalis ni General Chen, sumugod si Zhu Qingqing at niyakap si Zhu Hai. She fiercely kissed the latter's face, si tatay ang pinakamaganda. Little girl, this time you have been caused a lot of trouble for father. Kung alam mong mangyayari ito, bakit ka pumayag sa engagement na ito? Pinisil ni Zhu Hai ang kanyang chubby na mukha at walang magawang sinabi. I already said that I regret it. Sinong nagsabi sa'yong dahan-dahan mo akong bigyan ng portrait? Sige, ang pangit ng lalaking yun ay isang dahilan, at ang pangalawang dahilan ay dahil sa kanya. Habang nagsasalita si Zhu Qingqing, bigla niyang itinuro si Ye Zuan. Napatulala si Zhu Hai. Hindi niya naintindihan. Ipinaliwanag ni Zhu Qingqing, hindi ako masamang tingnan. Sa anumang kaso, magpapakasal ako sa isang tulad ni Ye Zuan. At saka, ama, hindi mo ba ako gustong ipakasal sa kanya noon? Sinasabi mo na gusto mong pakasalan si Ye Zuan. Natigilan si Zhu Hai. Agad siyang nag-react at sinabing, hindi, napakagulo mo. Sinira mo ang pakikipag-ugnayan sa City Lord. Kung pakakasalan mo si Ye Zuan ngayon, hindi mo ba siya sasaktan? Si Zhu Hai ay talagang isa ring martial artist. Gayunpaman, gumamit siya ng mga table toss upang madagdagan ang kanyang lakas.
Sa asensya, siya ay isang negosyante pa rin. Kung sino ang magiging manugang niya, hindi na mahalaga. Hindi mahalaga kung siya ay isang dalubhasa o isang ordinaryong tao. Hanggat hindi siya tanga at kayang kunin ang kanyang negosyo, ayos lang. Ama, huwag mong maliitin si Yezuan. Alam mo ba kung anong kaharian siya ngayon? Biglang lumingon ang magagandang mata ni Zhu Qingqing habang medyo nakakatawang sinabi. Anong kaharian? Tanong ni Zhu Hai. Sa katunayan, narinig din niya na si Yezuan ang numero 1 henyo ng Ye family. Gayunpaman, ang Lianian City ay isang maliit na lungsod lamang. Ang isang henyo mula doon ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lungsod ng 1,000 gold. Kabanata 49. Nasa peak na siya ngayon ng 7th level ng Martial Path. Uulitin ko, ang peak ng 7th level ng Martial Path. Sinabi ni Zhu Qingqing na parang siya mismo. Ano? Imposible yun. Bulalas ni Zhu Hai. Isang buwan na lang ang nakalipas mula nang makapasok si Yezuan sa unang bahagi ng ika-4 na antas ng Martial Path. Gayunpaman, tumalon si Yezuan ng 11 level sa loob ng isang buwan. Paano naging posible iyon? Paanong imposible? Nakita kong lumakas ang lakas ni Yezuan gamit ang sarili kong mga mata. Ama, hindi mo alam, ngunit isang eksperto ang dumating sa Lianian City at binigyan ng ilang pointer si Old Master Lin. Pagkatapos noon, direktang pumasok si Old Master Lin mula sa tuktok ng ika-7 antas ng Martial Path hanggang sa ika-9 na antas ng Martial Path. Paliwanag ni Zhu Qingqing. Ito, hinawakan ni Zhu Hai ang kanyang ulo. Masyadong marami ang impormasyong ito para ay proseso niya. Higit pa rito, si Yezuan ay tinanggap bilang disipulo ng sect leader ng Shattered Cloud Sect. Talagang karapat-dapat siya sa akin. Kung darating ang City Lord mamaya, sabihin mo lang ito, dagdag ni Zhu Qingqing. Kumunat ang noo ni Yezuan. Hindi pa siya nakapasok sa Shattered Cloud Sect. Paano siya matatanggap bilang alagad ng sect leader? Gayunpaman, mabilis siyang nag-react. Sinasamantala nito ang sitwasyon. Sa kanyang kasalukuyang kakayahan, tiyak na makukuha niya ang posisyon ng head disciple ng Shattered Cloud Sect. Napaka-posible para sa kanya na matanggap bilang alagad ng sect leader. Ha. Gayunpaman, nang bumagsak ang boses ni Zhu Qingqing, biglang tumawa si Consecrator Lian sa gilid. Tito, anong tinatawa-tawa mo? Naguguluhan na tanong ni Zhu Qingqing. Bata, hindi ka maaaring magsinungaling. Umiling si Guardian Lian. Tito, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong suriin ang kanyang kaharian. Ngumisi si Zhu Qingqing. Umiling si Guardian Lian. Haha, I'm not talking about his realm. I can feel that this kid is already at the peak of the 7th level of the Martial Path. Sinasabi ko na hindi siya maaaring maging disipulo ng sect leader ng Shattered Cloud Sect. Panipi, bakit hindi? Hindi naintindihan ni Zhu Qingqing. Nagkaroon ba ng butas sa kasinungalingang ito? Little girl, stop fooling around. Ang Guardian Lian ay orihinal na guru ng Shattered Cloud Sect. Paalala ni Zhu Hai sa kanya. Ano? Nang marinig ito, parehong natigilan sina Zhu Qingqing at Yezuan. Ang taong nasa harap nila ay talagang isang instructor ng Shattering Cloud Sect. Hindi nakakagulat na ang kasinungalingan ay nalantad ng napakabilis. Kaya iyon ang dahilan. Dati ka pa, pero hindi na ngayon, matigas na sabi ni Zhu Qingqing. Sa totoo lang, umalis na ako sa Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, alam kong imposible para sa Sect Master na tanggapin siya bilang isang disipulo dahil ang Sect Master ay wala sa Shattering Cloud Sect. Sa ngayon, ang Vice Sect Master ang namumuno. Nakangiting sabi ni Worshipper Lian. Nawala nang masabi si Zhu Qingqing. She bled. I was talking about the Vice Sect leader. Hindi ko lang nasabi ng malinaw. Bahala ka, pero dahil ako na ngayon ang consecrator ng pamilya Zhu, matutulungan kitang pagtakpan ang kasinungalingang ito. Sabi ni Consecrator Lian, kung tutuusin, tinanggap niya ang pera ng kabilang partido. Maraming salamat. Alam din ni Zhu Hai na si Zhu Qingqing ay nagbubuga ng kalokohan. Gayunpaman, walang masama sa pagpapanggap kay Yezuan. Pagkatapos ng lahat, sa katalinuhan ni Yezuan, kahit na pumunta siya sa Sky-Splitting Sect, malamang na magustuhan siya ng Sect Master, lalo pa ang Shattering Cloud Sect. Ayos lang, nakangiting sabi ni Consecrator Lian. Oo nga, hindi nagtagal,
may isa pang katulong na pumasok para magulat. Guro, personal na dumating ang City Lord. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, maraming tao ang pumasok. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Zuhai. Siya ay nagmamadaling lumapit sa kanila at sinabi, "Pagbati, Panginoon ng lungsod." Sa pagkakataong ito, personal ding dumating ang City Lord of Thousand Gold. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mala espada na kilay at matingkad na mga mata. Medyo guwapo siya, gayunpaman, ang binata sa likod niya ay sobrang pangit. Mukha, siyang baboy, malaki ang mata niya, nakalabas ang butas ng ilong, at malapad ang bibig. Nang makita ni Yezuan ang taong ito, kumulo ang kanyang tiyan. Si Zhu Qingqing ay hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa kanyang mukha. Natatakot siya na mailuwa niya ang tsaang ininom niya. Hindi na kailangang sabihin, ito ay dapat na anak ng City Lord of Thousand Gold. Naguguluhan din si Yezuan. Paanong ang City Lord of Thousand Gold, na may magandang hitsura, ay magkaroon ng isang pangit na anak? Hindi kaya ito ang problema ng babae? Zuhai, sinabi ni General Chen na gusto mong putulin ang engagement. Ang City Lord of Thousand Gold na si Zhang Lai, ay dumiretso din sa punto. Ang noo ni Zuhai ay nababalot ng malamig na pawis. Tumanggaw siya at sinabing, "Oo. Hindi, dahil pumayag na ako dito, paano ko babalikan ang mga sinabi ko? Kung putulin ko ang pakikipag-ugnayan na ito, paano ako titingnan ng mundo?" Galit na sabi ni Zhang Lai. Sa kanyang katayuan, napakadali para sa kanya na makahanap ng magandang manugang para sa kanyang anak. Kung hindi dahil sa background ni Zuhai, wala itong silbi kahit na napakaganda ni Zhu Qingqing. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang mawalan ng mukha. Talagang sinira ng isang City Lord ang engagement. Siguradong magiging katatawanan siya nito. Kinagat ni Zuhai ang kanyang mga ngipin at hindi na nagpaliwanag pa. Direkta niyang sinabi, "Panginoon ng lungsod, doble ang inihanda ko na regalo sa kasal. Ipapadala ko ito sa mansyon ng City Lord mamaya." Nang marinig ito, sa wakas ay hindi na ito napigilan ni Zhang Lai. Sumigaw siya, "Zuhai, how dare you? Pinaglalaroan mo ba ako?" Bago siya matapos magsalita, si Consecrator Lian ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong at tumayo sa tabi ni Zuhai. Kumunat ang noo ni Zhang Lai. Pakiramdam niya ay hindi simple ang taong nasa harapan niya. "Sino ka?" Takot na tanong ni Zhang Lai. "Lian Yuan, Consecrator ng pamilya Zhu." Mahinahong sagot ni Consecrator Lian. I don't care who you are. Kailangan mo lang tandaan na itong City of Gold ay teritoryo ko." Sabi ni Zhang Lai habang nakatutok ang atensyon kay Zuhai. Sinabi niya, "Maaari kong putulin ang pakikipag-ugnayan, ngunit napakadali para sa iyo na ibalik ang dobleng regalo sa kasal. Gusto ko ng 10 beses. Ano, 10 beses? Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng naruroon. Ang orihinal na 50 milyong tael ng pilak ay biglang naging 500 milyong tael ng pilak, nakatumbas ng 5 milyong tael ng ginto. Ito ay isang malaking halaga, at kahit si Zuhai ay hindi ito mailabas sa ganoong kaikling panahon. "City Lord, sobra ba ang hinihingi mo?" Lumubog ang mukha ni Zuhai. Maaari siyang kumuha ng 500 milyong tael ng pilak, ngunit upang ibenta ang karamihan sa kanyang mga ari-arian, ito ay isang malaking halaga para sa kanya. "Kung gusto mong putulin ang engagement, ilabas mo ng 10 beses ang regalo ng kasal. Kung hindi, hindi ako papayag." Malamig na sabi ni Zhang Lai. Si Yezuan, na nasa likuran, ay hindi makaupo. Nakagawa na siya ng katulad noon. Bigla niyang naramdaman na sobrang baba ng presyo niya. Gusto ni Zhang Lai ng 500 milyong tael ng pilak, ngunit nag-alok lamang siya ng 3 milyong tael ng pilak. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Kailangang malaman ng isang tao na ang anumang bagay sa yin at yang ring ni Eugene ay nagkakahalaga ng higit sa 500 milyong tael ng pilak. Sayang, kung alam ko, mas sumigaw ako. Kung hindi, baka nasa ika-9 na ranggo ako ng martial path. Nagsisi si Yezuan. Masyado pa siyang bata noong panahong iyon. Natatakot siya na magagalit siya sa Sky Yuan Sect Protector sa pamamagitan ng pagsigaw ng mataas na presyo. Nang makitang naglalakad sina Yezuan at Zhu Qingqing, mahigpit na. Sinabi ni Zhang Lai, "No wonder gusto mong putulin ang engagement. Kaya tumakas ka kasama ang magandang batang ito."
Brat, naglakas loob ka pang saktan ang nasasakupan ko. Pagod ka na bang mabuhay? Kabanata 50, City Lord Zhang, masama ang ugali ng nasasakupan mo. Masungit siya sa harap ko, kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Kung talagang gustong sisihin ni City Lord Zhang ang isang tao, sisihin ito sa kanyang kakulangan sa kasanayan. Ni hindi niya kayang talunin ang isang brat na katulad ko. Dahil lumaki ang sitwasyon, hindi na maaaring umatras si Ye Zuan. Kung gusto niyang kumilos, kailangan niyang kumilos ng mas baliw. How dare you, General Chen, hulihin mo siya. Medyo nabalisa si Zhang Lai sa sandaling ito, kaya diretso siyang nagutos. Gustong kumilos ni General Chen sa kanyang likuran, ngunit sa sandaling ito, biglang tumayo si Lian Yuan sa harap ni Ye Zuan. City Lord Zhang, don't think that you're a big shot. Nakalimutan kong ipakilala sa iyo. Ang nakababatang kapatid na ito ay disipulo ng Vice Sect Leader ng Shattering Cloud Sect. Sabi ni Lian Yuan habang umaatres. Vice Sect Leader ng Shattering Cloud Sect. Nagulat si Zhang Lai at nagtanong, sino ka? Napakalimot ni City Lord Zhang. Ako si Lian Yuan. Dati akong guro ng Shattering Cloud Sect. Isa na akong consecrator ng Zhu family. Sabi ni Lian Yuan habang kinuyam ang kanyang mga kamao. Isang guro ng Shattering Cloud Sect. Nag-alinlangan si Zhang Lai. Hindi niya inaasahan na makakahanap si Zhu Hai ng guro ng Shattering Cloud Sect para maging consecrator. Ito ay mahirap. Kahit na si Lian Yuan ay hindi na guro ng Shattering Cloud Sect, nandoon pa rin ang kanyang lakas. Higit sa lahat, kinausap niya lang si Ye Zuan. Maaari ba itong maging peke? Imposible. Sa sandaling ito, lumabas ang mukhang apologetic na kabataan at sinabing, ang batang ito ay ang disipulo ng Vice Sect Leader ng Shattering Cloud Sect. Talagang hindi mo mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Damn! Halos gustong iluwa ni Ye Zuan ang tubig na may asin sa kanyang mukha. Sa itsura niya ngayon, naglakas loob pa rin siyang sabihin na hindi niya kayang husgahan ang isang libro sa pabalat nito. Young City Lord, alam ko na ikaw ay disipulo ng isang elder ng Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, ikaw ay mula sa Shattering Cloud Sect, hindi sa Shattering Cloud Sect. Paano mo malalaman na hindi siya ang disipulo ng Shattering Cloud Sect's Vice Sect Leader? Bahagyang ngumiti si Lian Yuan. Nasa 7th realm of the martial path siya sa murang edad. Maliban sa paggamit ng mga table tasks, tiyak na nilinang niya ang ilang hindi makataong pamamaraan ng demonyo. Kung gusto mong patunayan, simple lang. Hanggat kaya mo akong talunin, kanselado ang kasal na ito. Hindi ko gusto ang regalo ng kasal na 10 beses ang presyo. Ibalik mo lang sa akin ang orihinal na presyo. Panipi, malamig na sabi ng binata. Naramdaman din niya na hindi mababa ang level ni Ye Zuan, ngunit ang level at strength ay dalawang magkaibang konsepto. Good, this is a good idea. Kung matatalo mo ang anak ko, aaminin ko na ikaw ang disipulo ng Shattering Cloud Sect's Vice Sect Leader. Kapag natalo ka, ibabalik mo sa akin ang 10 beses ng halaga ng betrothal gift. Zhu Hai, ano sa tingin mo? Naningkit ang mga mata ni Zhang Lai. Sa pagkakataong ito, talagang tinitingnan niya ang mga regalo sa kasal. 10 beses ang regalo ng kasalan ay 500 milyong tael ng pilak. Ito ay isang malaking halaga na kahit siya ay hindi maisip. Sa 500 milyong tael na pilak na ito, malamang na hindi na makakabangon si Zhu Hai mula sa pag-urong na ito. Sa hinaharap, ang 10,000 Gold City ay mapangibabawan pa rin ng kanyang Zhang clan. Bakit kailangan nilang mag-arrange ng marriage alliance? Ito, nag-alinlangan si Zhu Hai. Alam niya na ang Young City Governor, si Zhang Ziang, ay isang disipulo ng Sky Krakang Sect's Elder. Matagal nang naabot ng kanyang lakas ang tuktok ng 7th rank of the martial path. Bagamat si Ye Zuan ay ganoon din ngayon, si Zhang Ziang ay mas matanda ng 5 o 6 na taon kay Ye Zuan, kaya halatang dahadaw siya. Pare, sumang-ayon ka sa kanya. Napakalakas ni Ye Zuan. Nagtago si Zhu Qingqing sa likod ni Zhu Hai at mahinang sinabi. Kailangang malaman ng isa na personal niyang nasaksihan si Ye Zuan na pinatay ang 8th rank consecrator ng Zhang clan. Bagamat nakainom si Ye Zuan ng isang tableta, bago iyon, nagawa na ni Ye Zuan na makipaglaban ng pantay-pantay sa kanyang kalaban. Nag-aalangan pa si Zhu Hai. Naunawaan na niya na sinadya ito ni Zhang Lai.
Nang personal na dumating si Zhang Lai upang mag-propose ng kasal, tinanong lamang ni Zhu Hai kay Zhu Qingqing ang kanyang opinyon bago nagpa siya sa kasal. Gayunpaman, sino ang makakaalam na ang anak ni Zhang Lai ay kasing pangit ng baboy? Ang lahat ng ito ay isang bitag na itinakda ng Zhang clan. Ang kanilang layunin ay padyugo ang Zhou clan at pagkatapos ay supilan sila. Pagkatapos kumita ang Zhang clan, magagamit nila ang malaking halagang ito para umunlad. Pagkatapos, sa hinaharap, ang Zhang clan ang magiging una sa kayamanan at kapangyarihan sa 10,000 Gold City. Hindi katakataka na madaling makatakas si Qingqing mula sa lungsod. Kaya iyon ang dahilan. Kalimutan mo na ito, may utang pa akong buhay kay Brother Ye Chong. Sa pagkakataong ito, gagawin ko ang lahat. Sa karamihan, babaguhin ko ang mga lungsod at magsisimulang muli. Nagpa siya si Zhu Hai. Sinulyapan niya si Ye Zuan at nakita niyang bahagyang tumango ang huli. Agad naman siyang sumagot, okay. Diretso, linawin muna natin ito. Kung mananalo ang anak ko, ang iyong Zhou clan ay kailangang magbigay ng 10 beses ng betrothal na regalo. Inihayag ni Zhang Lai ang isang tusong ekspresyon at naisip niya, hindi ganoon kadaling makakuha ng 50 milyong reg along mapapangasawa. Bagamat nagdududa siya kay Ye Zuan, mas naniwala siya sa lakas ng kanyang anak. Kahit na siya ay higit sa 20 taong gulang, naabot na niya ang rurok ng 7th rank martial path. Isang hakbang lang ang layo niya sa 8th rank martial path. Sa hinaharap, maaaring malagpasan niya ang mga tanikala ng 9th rank martial path at maabot ang 10th rank martial path. Sa makatuwid, natitiyak niyang tiyak na matatalo si Ye Zuan kay Zhang Ziang. Kung manalo si Ye Zuan, kailangan lang nating ibalik ang 50 milyong reg along kasal. Ang boses ni Zhu Qingqing ay nanggaling sa likuran. Sa sobrang takot niya ay hindi siya naglakas loob na tumingin kay Zhang Ziang. Masyado siyang pangit. Oo, tumango si Zhang Lai. Bagamat hindi niya inakala na si Ye Zuan ang mananalo, kailangan niyang kumbansihin ang kabilang partido. Very good. Kung gayon, kami ni Mayor Zhang ang magiging judge. Kung ang isang partido ay bumagsak sa lupa ng 3 beses, ito ang talo. Ano sa palagay mo? Sabi ni Lian Yuan. Okay, 3 falls. Tumango si Zhang Lai bilang pagsang-ayon. Kasabay nito, bumulong siya kay Zhang Ziang, mag-ingat ka, huwag mo siyang sasaktan. Bagamat kailangang i-verify ang pagkakakilanlan ni Ye Zuan, kung siya ay talagang disipulo ng Vice Sect Leader ng Shattered Cloud Sect, kung gayon ang bagay na ito ay hindi madaling lutasin. Oo, ama, tumango si Zhang Ziang, binunot ang kanyang espada at naglakad palabas. Para naman kay Ye Zuan, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at naglakad palabas. Ngayong mayroon na siyang 100 Beasts Bloodline, kung gumamit siya ng espada, baka hindi na niya magamit ang 60% ng kanyang lakas. Ye Zuan, gawin mo ang iyong makakaya. Nagsaya, si Zhu Qingqing. Kung matalo si Ye Zuan, hindi makakatagal ang Zhu family sa Million Gold City. Oo, tumango si Ye Zuan. Kung siya noon, medyo magulo. Ngunit ngayon, hindi man lang niya inilagay si Zhang Ziang sa kanyang mga mata. Kung handa ka na, simulan na natin. Sabi ni Zhang Lai, hindi siya makapaghintay na makuha ang kanyang mga kamay sa 500 milyong tail ng pilak. Tumayo si Zhang Ziang ng 10 metro sa harap ni Ye Zuan at ngumuso sa kanyang puso. Anong biro? How dare he say na siya ang disipulo ng Shattered Cloud Sect's Vice Sect Leader? Nakita niyang hindi bagay sa kanya ang mga damit ni Ye Zuan. Dahil ang huli ay sumanib sa 100 Beasts Bloodline, medyo nagbago ang kanyang katawan. Tumangkad siya at lumakas kaya medyo na out of place siya. Sa makatuwid, hindi niya inilagay ang mga salita ni Zhang Lai sa kanyang puso. Hindi mahalaga kung si Ye Zuan ay disipulo ng Vice Sect Leader ng Shattered Cloud Sect, dahil siya ay disipulo ng Sky Splitting Sect's Elder. At ang Sky Splitting Sect ay mas malakas kaysa sa Shattered Cloud Sect.